Alright, so for today's video, ito na yung pinakahihintay ng marami. Iti-test ride din natin ng Aprilia RS457. So C-type check muna, yung 5.8. Yan ito, kayang-kaya naman, baba niya. Alright, nice. Tingin ko kaya marami naghihintay nito is dahil sa price point. Kasi at 348,000 pesos, meron ka ng expressway legal na sport bike. Yun syempre gawang Aprilia pa. So alam mong busog din sa features yan. Kasi syempre alam naman nating lahat na ang Aprilia bikes, isa yan sa mga most good looking bikes in the market right now. Kaya if you're looking for your first big bike or sport bike, or galing ka naman sa lower CC, dun sa mga naka-scooter ngayon na nagpaplano ng mag-big bike, baka ito na hinahanap nyo. Alright, so kita-kits tayo sa Aprilia Daang Hari. Alright, so we are here, Aprilia Daang Hari. Let's go inside. Alright, so andito na, Aprilia RS457. Share ko muna yung basic specs nito bago natin i-test ride. The RS457 is a 457cc bike. It has 47.6 horsepower at 9,400 RPM and 43.5 Newton meters of torque at 6,700 RPM. Meron din tong fuel tank capacity of 13 liters. As for the engine naman, it has two parallel forward-facing cylinders, 4 valves per cylinder, liquid-cooled with ride-by-wire. Alright, so excited na ako matesting to. Let's go! Alright. So C-type check muna, yung 5.8. Yan ito, kayang-kaya naman, baba niya. Alright, adjust muna natin yung salamin. So pag start mo pa lang, kitang-kita mo na yung sobrang solid na Aprilia panel. By the way, this one has front and rear ABS, 3 riding modes. So may rain, sport, and eco mode. So I would assume eco mode has less power since of course eco matipid sa gas. Rain, as always naman usually 50 to 60% power lang with the highest traction control setting. Kaya sa sport tayo. Alright. Parang hindi 457cc to Parang napaka-powerful. O dahil siguro naka-sport mode tayo, siguro try ko muna yung eco din. Yung eco siguro yung pinaka-standard, tingin ko. Nakala ko pala may pagka-sport touring to, pero hindi ano to, talagang sport bike. Yung nakasubsub ka. Sa mga nakatry ng 2-Ono, hindi siya ganun. Medyo mas upright ka dun sa sa 2-Ono. Alright. Konting lubak. Suspension is good. Okay. Siguro try natin isang isang run ng eco, and then eco tayo, try natin yung sport para we can compare. Ito, eco tayo ngayon. Kahit eco, sumisipa Yung balaklava natin, papalo na naman. Kakainis. Parang hindi 400cc to Right, pasensya na kung medyo maingay na naman yung balaklava natin. Yun ang ayoko dito sa Dry Plus natin Paborito kong balaklava to, pero pumapalo talaga pumapagpag. Ayusin muna natin. Ayan ito yung pumapagpag. So sa mga taga Dry Plus, feedback lang po to. Alright, so from eco mode, gawin nating sport. Alright, let's try this.
Mas malakas nga yung sport, ramdam mo. Alright, sa usual route lang tayo. Handling is very good. As far as I know, talagang pinag-aralan ng Aprilia yung power to weight ratio nito. Nabasa ko kasi yun, yung mga motorcycle manufacturers, hindi sila pwedeng gumawa ng sobrang gaan na bike, hindi papasa sa restrictions. So meron siyang specific minimum na kailangan ma-meet in terms of weight. And as far as I know, si Aprilia for the RS457, sinakto lang nilang bare minimum talaga. Kaya siguro napaka-powerful ng pakiramdam ko dito for a 457cc bike. Tabi lang tayo sandali. Talaga naiilang ako sa balaklava natin. Sa likod yung pumapagpag eh. Alright, alright. Tuwa ako sa handling nito ah. Yung ergonomics lang siguro talaga. Pero for sure naman marami may gusto ng sport bike position. Siguro lang pang tito na yung likod ko, kaya mas gusto ko na yung mga naked or adventure, yung tipong neutral yung body position mo. Ingay ng balaklava natin guys, pasensya na. So the usual tayo, ikot tayo sa Foresta Cafe. Tanggalin ko muna siguro itong balaklava, naiilang talaga ako. Alright, pwede tayo mag-picture dito. Alright, so nag-picture muna tayo dito sa Foresta Cafe. Siyempre, dapat lagi may photo op dito. Hindi ko na tinanggal yung balaklava. Siniksik ko na lang yung flap sa loob ng helmet. Sana hindi matanggal. So far, for me mukhang legit naman yung claims na this might be one of the perfect beginner sport bikes or big bikes. It has a very low seat height. Diba, 5'8" ako. Flat foot naman, may konting bend pa pag 1 foot. And at 457cc, parang hindi siya 457cc for me. Parang higher yung performance. So, for the beginners, hindi mo siya agad ma-outgrow sa tingin ko. Pero if you find the power too much naman for you, kung baguhan ka nga, pwede mo namang ilagay sa Eco, or I think yung rain mode, mas mababa pa to. Mas lower power pa to. Ako dun sa first big bike ko, yung Z900, during the first, I think, 2 to 3 weeks, naka-rain mode ako dun eh. So tara, let's go back. And again, 348,000 pesos ang SRP nito. Considering na Aprilia to, is very, very priced competitively. Kung ikukumpara nyo sa ibang bikes na nasa same displacement, same range, palag-palag to. May naka-rain pala tayo. Sport syempre. Hindi pala naka-quick shifter to, pero as far as I know, pwede nyo namang kapitan. Pangit nga lang yung kalsada dito, matalbog. So yung siguro yung suspension lang nito, I'm not sure kung adjustable, pero advisable naman na pag meron talaga kayong bagong bike, pinapatono nyo yung suspension. Like yung Z900, pinatono ko yun sa AV Moto para yung pinaka rider sag, yung performance ng suspension naka-tune, depende sa weight ko. Pero that was 2 years ago pa eh. Bumigat na ako ngayon.
Kung kailangan ko na ulit ipatono yun ah. Yung traction control pala nito 3 levels din, pwede nyo iset. And as far as I know for ABS, pwede mo rin i-turn off yata yung likod. Yata, check natin. Yeah, pero so far so good. Panigurado, dadami ang makikita nating RS457 sa kalsada very soon. Kasi as far as I know, may mga stock na rin sila eh. May mga units na. And again, itong demo bike na to, ang tagal din nating hinintay. And I think the other day lang naging available to, itong test ride unit. Meron ka rin palang passing light dito, passing switch. Then ito, like for example, meron mga lap time eh, oh. Lap time, best lap, top speed. Grabe, pang racing talaga, no? Tama talaga yung tagline ng Aprilia eh, Be a Racer. Yeah, busog na busog ko sa tech dito. Ayun, oh, traction control 1, traction control 2. Sa sport, pwede mo rin palang i-set. Then same, you have siguro mileage to before your next PMS, engine temperature, battery voltage. Kakatuwa yung yung sa lap time, no? Pag dinala mo sa track dito, pwede mong i-record yung mo, yung bawat lap mo. So alam mo, nag-i-improve pa yung lap time mo, ano yung best lap mo, ano yung top speed mo. Nice. So magiging racer ka talaga dito. And I like the ergonomics din pala kahit paano in terms of use sa tangke. Siguro I feel comfortable. Parang natural lang yung pag-grip ng hita ko ng tangke. Kahit pag tinignan mo dito, medyo chunky, no? Mataba. Grabe to. So kung naghahanap kayo ng poging-pogi na sport bike, again, if you're new to sport bikes, if you're new to big bikes, or coming from the scooter world, seriously, consider nyo to. Pwede kayong pumunta sa Aprilia Daang Hari, do a test ride kung di pa kayo decided. Pero for sure, pag na-test ride nyo to, nako, down payment na ang kasunod. Alright, so balik na tayo sa Aprilia. It's 5 PM. Sige, maraming salamat for allowing us to experience tong RS457. Alright, we are here. Yeah, sobrang solid ah. Had so much fun. Sir Mike, thank you very much. Sobrang solid. Alright, so here's Aprilia Daang Hari. Sige, pasok ko kayo sandali para makita nyo yung mga bikes on display. And as far as I know, ito rin yung mga test ride unit nila. So may Touareg, may RS-V4 factory, SRGT, and alam ko Moto Guzzi yung isang yun. So quick ikot lang tayo guys. 210 V4 factory, RS660, 210 660 factory, 210 V4 factory. Ito na test ride natin before to. And for me, one of the best big bikes na try natin. Alright, so another solid test ride for us. Again, maraming salamat to Aprilia for always being very supportive. Ever since we started motovlogging, talagang Aprilia na isa sa mga brand na lagi nating tinatry. Pang ilang test ride ko na ba to sa Aprilia? Una natin yung 210 660, then 210 1100 factory, SRGT, then ito, no? Pang-apat na pala. Kung meron pa pala kayong mga test ride na gustong mapanood sa channel natin, please comment it down below. Siyempre kung kaya, gagawa natin ang paraan yan. Ayun, no? Blind spot warning. Shoutout Chigi. Laking bagay talaga nun. Sa pagmumotor kasi, yan ang isa sa mga delikado, yung blind spot natin. Lahat naman ng sasakyan merong blind spot, pero syempre since 2 wheels lang tayo, napaka vulnerable natin. Talong-talo tayo, di ba? Sa mga 4 wheels. Kaya kung may mga device or accessories na kayang gawing safer yung pag-ride natin, nako, sulit na investment yun. Tsaka yung may rear view mirror ka, no? Laking bagay yun, yung kita ko yung nasa likod. Tuwang-tuwa ako dito sa ADV natin eh. Mula nung pinalitan ko ng Pirelli Angel scooter, talagang parang sport bike na yung dala ko eh.
Napaka-agile and nimble eh. Dali i-maneuver. Yun ang maganda pag may rear view ka rin eh. Mas malaki yung kita eh, mas malawak kaysa sa side mirror mo. Kaya isang glance mo lang, alam mo kung clear talaga. Kasi pati blind spot mo kita eh. Okay, sa mga hindi pa nakasubscribe sa atin pero lagi nanonood, ano pang hinihintay nyo? Click the subscribe button below and like and share the video. Salamat. Guys, libre lang mag-subscribe ha. Kaya yung mga YouTuber or content creator na pinapanood naman talaga natin, huwag na nating ipagkait sa kanila yun. Mag-subscribe na tayo or follow natin sila. Late na bagay yun. Walang gastos, it's totally free. Pero pagpapakitang suporta sa mga content creator na sinusubaybayan nyo. Alright, so maraming salamat sa mga nag-join sa atin today. Kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.